Patay ang tumatayong kalihim umano ng mga rebelde sa Camarines Provinces. Matapos mauwi sa enkwentro ang operasyon ng Philippine Army, narito ang eksklusibo kong pagtutok. Tinutunton ng Philippine Army ang pinagtataguan ng isang umunoy opisyal ng New People's Army nang sumiklab ang barilan. Oh, turbayan sir! Wala puputok dyan! Pumuputok noon! Papalapit na noon ang mga sundalo sa masukal at mabundok na pinagkukutaan ng rebelde sa Barangay Kulasi sa Mercedes, Camarines Norte, nang makatunog daw ang mga kalaban. Wala puputok sa likod! Wala puputok sa likod! Meron doon! Ang palitan ng bala nagtagal ng higit 10 minuto. Assault na! Assault! Para lumamputang mo. Wala puputok sa likod! Wala puputok sa likod! Bago tuluyang nakontrol ng mga sundalo ang sitwasyon. Matapos ang engkwentro, tumambad ang bangkay ni alias Bogs. Tumatayong kalihim umano ng mga rebeldeng nakabase ang operasyon sa Camarines Provinces. Wanted siya sa mga kasong may kinalaman sa mga pag-atake sa installation ng sundalo at pulis. Itong tao na ito, sir, ay makailang beses na rin tumangging mag-surrender sa atin kahit pa nangako tayo sa kanya na tutulungan natin sa kanyang mga kinasasangkotang kaso. Siyang namumuno dito sa sa Sub-Regional Committee 1 na kumikilos dito rin sa bahagi ng Camarines Sur at buong probinsya ng Camarines Norte. Narecover din ng militar ang ilang laptop, mga subversibong dokumento at iba pang gamit sa operasyon ng mga rebelde. Tinrabaho ng militar si alias Bogs sa tulong daw ng mga concerned citizen. Ang mga engkwentro pong naitatala ay lahat ay government initiated. Ibig sabihin po, mas marami na sa ating mga kababayan ang nagpapaabot ng impormasyon at naiintindihan na nila yung piligrong dulot ng pagsuporta nila sa New People's Army. Natuntun siya ng ating mga kasundaluhan, kasama na rin po sa tulong na rin po ng mga walk-in informants at may mga information na pumapasok sa amin, sir, through social media. Kaya yun yung mga nagamit namin para matuntun yung kanilang kinaroroonan. Sa bayan naman ng Lagonoy, Camarines Sur, sinalakay ng mga sundalo ang imbakan ng armas ng mga rebelde. Natumbok nila ang pinagbaunan ng mga baril at bala. Natumbok ito ng mga sundalo matapos ituro ng mga rebelding una ng sumuko sa AFP. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Nasa opisina na ng House Speaker ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna niyan, tila nagpaalala naman ang Malacanang sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise ng pagtakbo sa 2028. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos isampa kagabi ang pang-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinasa na ito ngayong araw ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Bogie D. III. Ang reklamo, inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, may ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon na hindi umano ganap na naipakita sa mga SALE ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpaang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni
Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Tila nagpaalala naman ng palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga ito sa order of business ng plenaryo at ire-refer sa House Committee on Justice. Kapag pareha sufficient in form and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? 10 calendar days, no? And then from there, pwede pang sumagot ang complainant by way of reply, and then the respondent may answer also by way of rejoinder. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Naperwisyo ng malawakang blackout ang ilang lalawigan sa Mindanao dahil sa naputol na kable. Iniimbestigahan na ng National Grid Corporation of the Philippines ang sanhi ng pinsala. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Mga pamaypay muna at minifan imbes na blower ang ginamit ng mga hairstylist sa isang salon sa Cotabato City kahapon kaysa mabitin ang finishing touches sa bagong ribbon pa namang buhok ng kanilang customer. Kalagitnaan na kasi ng pag-aayos nang biglang mag-brownout out kahapon. Lahat ng mga trabaho namin, wala. Madili. Tapos, nahihirapan kami, ang init, ganun. Ang ibang client namin, nagsilabasan na lang. Dinagsa rin ng mga nakikicharge sa barangay hall ng Poblasyon 1 na may generator. Gayon din ang may generator sa Alyosan, Cotabato. Malawakan na pala ang unscheduled power interruption na nakaapekto sa mga linya ng kuryente, hindi lang sa Cotabato Province at Cotabato City, kundi sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at ibang bahagi sa Special Geographic Area sa BARM. Ang naging sanhi po sir ay yung pagkaputol ng kable ng kuryente between Tower 46 and 47 sa Barangay Dalingawin, Tikit, Cotabato Province. Delikado ang brownout para sa bisa ng mga bakuna ng parang Maguindanao del Norte. Kaya agad silang ikinarga sa isang patient transport vehicle para dalhin sa cold storage facility ng isang ospital. 12:16 p.m. nitong Martes pa nagsimula ang brownout na tumagal hanggang kahapon dahil sa may iba pang problemang nadiskubre sa repair. While the technical teams were conducting final inspections following repairs between Tower 46 and 47, additional technical issues were discovered at nearby towers. As a result, the restoration process took longer than initially anticipated. Pasado 3:00 ng hapon kahapon na ibalik ang kuryente sa ilang lugar at sa ngayon ay balik normal na ang supply ng kuryente. Pero tuloy ang investigasyon ng National Grid Corporation of the Philippines sa sanhi ng pagkakaputol ng nasabing power lines. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok, 24 oras. Stressful man ang mga nagdaang linggo para kay Rian Ramos matapos madawit sa kontrobersiya kasama ang kaibigang si Michelle D. Inilahad ng aktres sa isang exclusive interview na umaasa siyang lalabas sa huli ang katotohanan. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Sa unang pagkakataon, nagpaunlak ng eksklusibong panayam sa GMA Integrated News ang kapuso star na si Rian Ramos. Sa gitna ito ng kinakaharap niyang kontrobersya, kasama pa ang kapwa kapuso na si Michelle D. Pag-amin ni Rian, hindi naging madali ang kinaharap niya, lalo nitong mga nagdaang linggo. Well, honestly, syempre, sino ba naman matutuwa? And I can say, yes, it's in a way stressful, pero I'm also quite confident na the truth will set us free. I just can't give so much details about everything because
we might be waiting for a possible case or whatever. So can't give too many details. But yeah, in the end, the truth will set us free. Sa gitna ng kontrobersya, all smiles pa rin si Rian nang tanggapin ang TV Actress of the Year Award sa 2026 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Sa kanyang acceptance speech, tila may pabirong binitiwang linya rin si Rian patungkol sa kinasasangkutang issue. Happy Chinese New Year! Thank God it's the end of Snake Year and it's now the year of the... What a way to start it. Paampaw nga dyan, charot. Ang kaibigang si Michelle D, nag-post din noong Chinese New Year na may hawak na angpaw, kung saan nag-post din ng comment si Rian. Pero paglilinaw ni Rian, I think where that's coming from really is not that it's a funny matter. Kung ano naman yung totoo, yun yung lalabas eh. And that's why I feel confident na things are going to be okay. magsasalita ka sa tamang panahon. Oo naman. It's just not the right time right now. And, honestly, a lot of people are asking me to defend myself. The more important thing right now is not to defend myself because I don't need to. Ang natanggap naman daw na award ay patunay na mas nangingibabaw ang kanyang passion and integrity, lalo na pagdating sa kanyang trabaho bilang aktres. Channeling her keramite na nga ang atake ni Rian in her white dress. I am so grateful to all of the students of Trinity University of Asia. Of course, all of the faculty and staff. It's so nice to be representing Encantadia Chronicle Sangre today. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang dalawang bagong pulis. Ito'y dahil sa inasal umanon nila laban sa isang motorista na nakairingan nila sa kalsada. Nakatutok si Mark Salazar. Nakago po yan. Sa road incident na ito sa Ermita, Maynila kahapon, sabi ng motorista na may kuha ng video, nagkainisan lang daw sila sa kalsada ng isang police mobile. Ubat sa akin kanina. Tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Ang nangyari naman, binarahan ng motorista sa stoplight. Ayan po, nakago. Nakabala na yung nasa. Ayaw nilang gumawa. Hinarangan nila ako dito. Ayan yun. Tapos, ayan, ang trabaho nila. Tingnan niyo po ang trabaho niyan. Kung nalista, pumalis. Ang video na ito na ipinadala sa transport vlogger na si James Dickin. Nag-viral ito dahil ang punto ng kwento, bagitong mga pulis pa lang, arogante na. Nang kuna ng paliwanag, sinabi raw ng mga pulis na nasiraan sila ng sasakyan noon. They are claiming na nagkaroon ng mechanical trouble yung kanilang patrol vehicle. And they are stating, ongoing pa naman ang ating investigation at validation doon sa mga CCTV footage. Actually, the vehicle is undergoing repair today. Yes, ma'am. Because of that incident. Kailangan magkaroon tayo ng patas na pag-iimbestiga. At katulad ng nabanggit natin, kung ganon yung talagang ginawa ng mga polis natin, mananagot sila. Hanggang sa inamin na rin ng mga sangkot na pulis ang inasal sa viral video at ikinwento ang ugat ng road incident. Sinubukan po namin mag-overtake po doon sa nasa unahan po namin. Kasi yung nga po may kailangan po ng police assistance. Then ito pong si Bios, akala niya po is kinat daw po namin siya. Yun niyo po, pagka ligo po namin, sakto pong nandun po siya, bumusina po siya ng matagal. Yun po, so on. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng sangkot na mga pulis dahil sa pagbara ng traffic flow at beating the red light. Pinadalhan din ng show cause order ang rehistradong may-ari ng mobil. Aandar rin ang proseso ng administrative cases laban sa dalawang pulis. Humingi po ako ng public apology sa mga nakapanood ng video. Din sa mga kapwa po na
uniform personnel. Yan po, humingi po ako ng apology sa nangyari po. Lalong-lalo na po sa kay Sir Kalinisan po, sa Station Commander at sa PCP Commander po, at sa taong bayan din po at sa mga kapwa ko po pulis na naging masama po ang tingin sa amin. Humingi po ako ng pasensya po. Pero pag-iisipan pa rin ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan kung kakasuhan sila ng perjury na may kasamang kulong. I was extremely offended with that statement. That was a complete lie. And I will not take it from a policeman, the lowest ranking mammal, the patrolman, lying to the Commissioner of the National Police Commission. Klarong-klaro naman yung video. Kahit naman siguro grade 1, alam na yung nangyari dun sa video na yun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na naging hepe ng NBI ang dating Cabinet Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Melvin Matibag. Nakatutok si Ivan Mayrina. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa liderato ng NBI? Yes. Sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. Balik gobyerno ang bagong talagang hepe ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Pero hindi siya dating bahagi ng Marcos administration, kundi Cabinet Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging Secretary General pa siya ng partido ni Duterte na PDP Laban mula 2021, pero nagbitiw noong 2023. Nitong 2024, naghain si Matibag ng disbarment case sa Korte Suprema laban kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Dahil yan sa mga mapanira umanong social media posts, kabilang ang binansagang pulveron video na kalaunay napatunayang deepfake ayon sa NBI. Bagong anunsyo ay isa rin si Matibag sa mga pinagpiliang pumalit na magretiro si Ombudsman Samuel Martires. Tugon ng palasyo nang tanungin kung may kahulugan ng pagtalaga sa isang dating kaalyado ng dating Pangulo. Prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Attorney Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno. Sinubukan naming makapanayam si Matibag sa kanyang napipintong pag-upo bilang hepe ng NBI pero hindi siya sumagot. Papalitan ni Matibag si Attorney Angelito Magno na naupo lang bilang NBI Chief October 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, inabot ng Siyam-Siyam ang 10,000 pisong refund para sa ginastos sa gamot at medical supply sa panganganak ng isang PhilHealth member. Idinulog nila yan sa inyong Kapuso Action Man. At 30 ng Abril noong nakaraang taon, isinilang ang panganay ng PhilHealth member na si Romeline at kasintahang si Quincy sa isang ospital sa San Pedro, Laguna. Na-cesarean section si Romeline at nag-abono raw sila ng mahigit 10,000 piso para sa mga kakailanganing gamot at medical supply ng panganganak. Ang pangako po ni hospital is ibabalik naman daw po yung pera na magagamit. Makukonsumo namin. Basta itali lang daw po yung resibo. Naipasa na raw nila ang mga resibo sa ospital pero laking pagtataka nilang inaabot umano ng Siyam-Siyam ang pag-refund sa pera. After election po, ma'am, bumalik po ako dun sa hospital para i-follow up. Sabi po nung nandun sa reception po nila is hindi pa daw po nababay. PhilHealth, yung bills sa kanila. Kaya po wala pa po yung for refund namin. Kantay po ako ng mga isang buwan, mga ganun po. Pagbalik ko po doon, sabi niya wala pa din daw po. Dahil sa atrasadong release, nagtungo na sa PhilHealth si Quincy para kumpirmahin kung nabayaran na nila ang ospital. At sa ibinigay ng ahensyang Benefit Payment Notice, Hulyo pa umano natanggap ng ospital ang claim. Kinumpirma rin yan ng PhilHealth sa pahayag na kanilang ibinigay sa inyong lingkod. Pinakita ko po yung katunayan po ng bayad na po sa PhilHealth. Tapos po, ang sabi po sa akin ng receptionist nila is mag-antay daw po ako ng text. Dismayado na si Quincy. Ngayong halos mag-iisang taon nang atrasado ang refund ng ospital. Yung taon lang po namin yun. Tapos
nag-i-increase po yung interest niya hanggat hindi siya nakapuli. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ospital. Paliwanag ng officer in charge, kada batch daw ang pagproseso nila ng claims. At batay sa kanilang record, napabilang ang claim ni Romeline sa batch mula Abril hanggang Agosto ng nakaraang taon. Bagaman mas maaga raw nakapagbayad ng claim ang PhilHealth sa ospital, sa huling mga buwan na ng 2025 na isapinal ang actual mobilization ng pondo at ang administrative processing para sa naturang batch ng payout. Kasunod ng accounting at budgetary compliance, Disyembre 2025 na raw sila nakapagproseso ng payout sa mga claimant. Na-extend daw ng City Treasury at ng ospital ang disbursement period hanggang ikalawang linggo ng Enero 2026. Nauunawaan daw ng ospital kung gaano kahalaga para sa pamilya ng PhilHealth member ang naturang refund. Nitong unang linggo ng Pebrero, tuluyang natanggap nila Quincy ang claim. Na-release na po siya. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwede mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.